Blessed evening, pagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating sharing ng devotion video. Ayan, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And today is our statutory holiday dito sa Hong Kong, July 1. So, sinelebrate po natin yan as outdoor fellowship kasama ng ating mga kapatid na Hills of Glory sa beach. At pagkatapos ay tayo ay nag-swimming sa swimming pool dahil sobrang init po dito sa Hong Kong. Mabuti na lang at sa malapit sa dagat ay may hangin. So tayo ay naginhawaan kahit paano. At pagdating ng medyo humapon ay tayo naman ay nagpatanggal ng init sa pamamagitan ng pagsiswimming sa swimming pool. So, nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang lahat at pinagpala. And tayo po ay dumako muna sa ating opening prayer bago tayo dumako sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So let us pray. Amin namin Diyos na makapagaraan sa lahat pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na patuloy niyo pinagkakalob sa amin. Gayon po. Salamat sa provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, sa mga unexpected blessings, Panginoon, at answered prayer. Ngayon din sa mga trials, testings, and problems na aming pinagdadaanan na tunay na nakapagpapatibay sa aming faith at trust sa inyo, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pag-aaral at pagbubulay ng inyong mga salita, Panginoon. At dalangin namin ang divine wisdom, Panginoon, ay ibigay niyo sa amin upang ito ay maipaliwanag namin ng may kaayusan at may kaliwanagan sa mga taong makakapakinig o makakabasa nito, Panginoon. Ngayon din po, Lord God, walang sawa at habang buhay kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo o Golgota para tubusin ang kasalanan namin lahat ng tao, Panginoon. At dahil po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, kaya meron kaming good news na maaring ibalita sa lahat at ipamahagi hanggang sa muling pagbabalik ng inyong buktong na anak na si Jesus. At dalangin po namin na let your glory alone shine into what we are going to learn, Panginoon, and maisabuhay at apply po sana namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Nang sa gayon, we are living into Christ likeness day by day of our life, Panginoon. Gayon po, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang laging lumulukob sa amin upang ang aming magagawa ay tanging para lamang sa inyong kapurihan at ayon sa inyong will o kalooban, Panginoon. Magari ka, Panginoon. Ikaw ang kikilos sa puso, isip at espiritu ng bawat isang makakapakinig, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon ng great revival and salvation to everyone, Panginoon. We honor you, we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, nasa bagong devotion journal na po tayo. And dito ay nasa Lucas 24:14 po tayo. Sabi dito, pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Message, ang dalawang alagad daw na ito ay pinag-uusapan ang mga pangyayari. Application, dahil nga naguguluhan at di makapaniwala ang mga alagad na ito ng Panginoon, kaya upang di maboring sa daan dahil mahaba ang lalakarin nila ay pinag-usapan nila ang mga pangyayari. Kapag tayo ay may kasama sa isang lugar, sa paglalakad man, sa biyahe, biglang nakatabi o kahit saan man, nais natin na may kausap. Maaari kayong magbahaginan ng mga istorya ng buhay, mga nangyari o naganap sa inyo at kung ano-ano pa. Ngunit nawa mapag-usapan o maihanap mo din ng puwang o pagkakataon na maibahagi ang tungkol sa kaligtasan na binigay ng Panginoon. Nawa ay maging kasangkapan o instrumento tayo ng Diyos para makakilala at magkaroon ng matibay na relasyon ang ating kapwa sa Kanya or sa Diyos. Ayan, so purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So yun nga, dahil dalawang tao sila na naglalakad, yung alagad na yun ng Panginoon, ay pinag-uusapan nila yung mga pangyayari. Diba? Siyempre, malamang nagugulumihanan pa sila kung ano ba talaga ang totoo, diba? At siyempre, hindi pa nila totally nakikita physically muli ang Panginoong Yesus sa kanyang muling pagkabuhay na ibinalita ng mga kababaihan, di ba? And in-explain nga dito na nawa we take every chance na
Gaya dito, halimbawa kung tayo ay naglalakad, tayo ay nagjo-jogging, tayo ay may nakasabay, may nakatabi, 'di ba? May nakanitian, ay maaari natin nawa na ihingi, nabigyan ng puwang, bigyan ng space na kung saan ay maibahagi natin ang free salvation na ipinagkakaloob at binibigay sa atin ng ating Panginoon, nang sa gayon ay mahikayat natin ang ating mga bagong makikilala or mga dati na nating kakilala na wala pang matibay na relasyon sa Diyos, na ibahagi sa kanila ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Golgota o Kalbaryo, 'di ba? Sabi nga kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, wala tayong good news na maaaring ibalita or ebanghelyo dahil hindi naganap yung pinangako ng Panginoon. Pero dahil ito ay naganap at tunay ngang naganap, ay maaari natin itong maipagsabi sa bawat isa, 'di ba? Sabi nga, kapag ka good news, 'di ba, gustong-gustong ibalita or minsan nga yung iba na pa nag-uusapan o chinichismis pa ng iba ay tungkol sa buhay ng iba o ikasisira ng iba, 'di ba? Pero ang gagawin nating pagbabahagi sa ating kapwa ng tungkol sa libreng kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon, and for them to know that the only way to through our Lord God, our Abba Father, is through our Lord Jesus Christ. Siya yung naging daan na kung saan yung negative na buhay natin dahil sa kasalanan ay di tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay tanging ang horizontal line lang ng cross at horizontal line na ginawa ng Panginoong Yesus ang muling nakapagpanumbalik ng matibay na relasyon natin sa Panginoon, 'di ba? Dahil walang karapat dapat ni kahit isa sa atin dahil tayo ay may bahid ng kasalanan. Pero ang Panginoong Yesus kailanman wala siyang ginawang any kasalanan. Even when He was born into this world, walang kasalanan ng ating Panginoong Yesus, at tanging ang kanyang ginagawa at sinusunod ay ang kalooban ng Diyos Ama, our Heavenly Father or our Father, na may pinag-uutos sa Kanya. 'Di ba? So, ang ating Panginoong Yesus ay isang katibayan ng pagsunod, even pagsunod hanggang kamatayan, na kahit ialay niya na ang kanyang buhay para sa atin ay nawa nagkakaroon ito ng halaga at rema sa atin, at maiisip natin na, Lord, thank you po. Kung hindi niyo po ako binuhay at niligtas, siguro wala na po ako dito sa mundong ito. Kumbaga, yung kaisa-isang buhay na ipinagkaloob niyo sa amin, pag hindi namin ito ginamit ng wasto at ayon sa kapurihan mo, ay kapahamakan ang magiging dulot nito sa atin. Ayan. So, nawa po ay meron tayong natutunan sa ating maiksing sharing and devotion video, at lagi po nating asamin or nawa maging passion at desire ng ating puso na bawat tao na makakasalamuha natin, we will share the gospel and good news to them. It doesn't matter if they want to believe or not, basta malaga you already did your part to share the gospel that you know and you have studied or yung napakinggan, para sa gayon ay makatulong upang ang ating kapwa ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan, at hindi lamang tayo yung maging ligtas para sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus dito sa mundo, upang kunin ang mga pinabanal na alam natin at nakasisiguro na tayong tumanggap sa ating Panginoon at namumuhay ayon sa kanyang kalooban, ang siyang muling makakasama niya sa kanyang paraiso. So, let us all gather into our closing prayer dahil inaantok na rin po ang inyong lingkod at kailangan na rin pong magpahinga. At let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong mayaman at malamang mga salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, nagamitin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung paano namin pinagkwentuhan ang mga bagay na hindi importante, Panginoon. Nawa, mapagkwentuhan po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang tunay na kagandahan ng sumasampalataya sa inyo, Panginoon, na kayo ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. At hindi kami makakaparoon sa Panginoong Diyos Ama kung hindi dahil sa mga katulad ng mga new believers, new followers, Panginoon, na kagaya ng
mga pananampalataya at pananalig sa inyo ng aming mga ninunong sila David, sila Jacob, sila Isaac, Panginoon. Name it, Panginoon, alam namin na eventually, Panginoon, pag kami ay pumarian na sa inyong kaharian sa langit, Panginoon, ay lahat ng mga pagkain na maaari naming makain ay ipagkakaloob at ibibigay po ng inyong mga lingkod dito sa mundo, Panginoon. Kaya we honor you, we glorify you, Lord, and may our service to you, Lord God, be pleasing unto you, Lord God. Muli, itinataas po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ay, kalimutan ko po palang ipanalangin. Sorry po, Lord God. We pray, Lord God, para po sa lahat na may mga financial problem, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magpo-provide sa lahat ng mga kailangan ng bawat nangangailangan ng financial, Panginoon. Whether it's a relationship of family, friends, and churchmate, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who can restore everything that we have lost, Panginoon, sapagkat napakaigsi lamang po ng panahon na mananatili kami sa mundong ito, Panginoon. Hindi naman po siguro kasamaan na aming spend ang aming mga natitirang oras o pagkakataon dito sa mundo, Panginoon. Una ay para makasama at makasalamuha ang aming mga mahal sa buhay o pamilya. Gayun din po, Panginoon, ang dalangin namin na makapagtayo, Panginoon, ng kaunahang mga ospital, Panginoon, o university sa aming lugar para hindi na po kakailanganin pang maglakbay sa malayo ng aming mga kakilala at kaibigan at mga relatives, Panginoon. Gayon po, Lord God, we pray para sa lahat ng may sakit at karamdaman, Panginoon, that you are the God who heals, Panginoon. Walang imposibleng sakit na hindi nyo kayang-kayang tunawin o pagalingin, Panginoon. It only takes our faith and trust in you, Lord God. Kaya nga po, ang lahat ng mga bagay na ginagawa namin ay para sa kapurihan ninyo at sa kapurihan ng aming mga magulang, Panginoon, na nananatili pa namin kasama dito sa mundong ito, Panginoon. Kaya we want to give the best offering and the best thing, Panginoon, para sa inyo, Panginoon, kahit kami man ay hindi mayaman sa mga material na bagay, Panginoon. But once we are serving you with all our heart and with all our might, Panginoon, parang talo pa namin ang pinakamayaman at pinakamagaling na tao dito sa mundo, Panginoon, sapagkat kaiba talaga ang mga nananalig sa inyo, Panginoon, dahil hindi niyo po hinahayaan na mapahamak ang inyong mga mahal sa buhay, Panginoon, na siyang kasama mula sa pagkabata pa lamang ni pagkabata pa lang namin, Panginoon, ay iningatan mo na kami sa sinapupunan ng aming mga ina. Kaya habang kami ngayon ay nabubuhay, iaalay po rin namin ang aming buhay upang maglingkod at magpasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Gayon po, Lord God, we pray para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Have mercy on the Philippines, Panginoon, at alam po namin na lahat ng mga ginagawang hindi maganda ng aming mga government members, Panginoon, ay kayang-kayang pagalingin at isaayos ng mga workers, Panginoon, na pinipili na pumarito sa mundo, Panginoon, at gawin ang mga bagay na pinagagawa niyo, Panginoon, because every one of us was made uniquely by you, Lord God. Ikaw po ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya pagkakatiwala lang po namin ang paglabas ng mga bagay, Panginoon, na hindi namin ina-expect na magkakaroon kami, but you already give it all to us, Panginoon. And alam po namin na mga nangyayaring ito na pagkakaribil, Panginoon, ng mga ginagawa ng mga leader na sumusuway sa batas, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na darating ang panahon na hindi na kami kakapusin sa anumang mga bagay, Panginoon, sapagkat everything has been provided by you, Lord God. Maging ang mga bagay na hindi namin hinihiling ay kaya niyo pong ibigay sa amin, Panginoon. At ang pagkakaalam o pagkakasiwalat ng mga ginagawa ng mga leader na ito, Panginoon, ay hindi lingid sa inyo, Panginoon. Una, upang kami ay matuto ng pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. At ikalawa din po, Panginoon, na aming dinadalangin ay ang economic growth ng Pilipinas, that Philippines will be great again, Panginoon, na hindi na maghihiwalay ang bawat mga pamilya sapagkat sapat na o higit pa ang kayang gawin, Panginoon, ninyo para sa amin, Panginoon. At ngayon din po, we pray para po sa bansang Mexico, Panginoon, ang lugar ng
ng aking Ama, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na napakarami mga pinagdadaanan ng bawat mundo, Panginoon, mga heatwave man, mga sakuna, Panginoon, ay kayang-kaya niyo pong lusawin, Panginoon, at mawawala ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong. Salamat sa aming mga employer, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, provide ang kanilang mga pangangailangan, good health, Panginoon, at harmonious relationship sa akin bilang kanilang employee, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na hindi niyo po pababayaan ng bawat isa sa amin, Panginoon, that everything works together for the good for those who trust in you, Lord God. And we know, Lord God, that we can put our trust in you because you are our heavenly Father, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin ko rin ang lahat ng may sakit at karamdaman, malalaman ito o hindi, Panginoon, ay amin po namang mapasaya at maalagaan kahit ilang palang, Panginoon, ang nalalabig sa ating pag-i-stay dito sa lugar na ito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, nothing is impossible to you, Lord God, that Philippines will come to our senses, Panginoon, at babalik ang muling paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, Panginoon. With our thoughts, Panginoon, hindi po namin kayang magawa ang mga mabuting bagay na dapat namin gawin, Panginoon. Ngunit ang aming nagagawa ay taliwas sa inyo pong pinagagawa sa amin. But we know, Lord God, that you will strengthen us, empower us, for us to get to whatever your plans or what we need into this world, Panginoon. Ganyan din po, we pray for a chosen nation ng Israel. Sabi niyo nga, ang sino man magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon. We know, Lord God, na mas marami pang mga Hudyo ang tatalikod sa ibang pananampalataya o pananalig, Panginoon. But they will surrender their life, their time, their effort, Panginoon, para sa inyong ikakapuri, Panginoon. Kami po ay ayos lang kahit ano po mangyari, mga sakuna, Panginoon, because we know, Lord God, that you are the God who can provide, Panginoon, at you are the God who is all in all, will protect us, will love us, will understand us, will still be there, Panginoon, no matter what happen in our life, Panginoon. Muli, ikaw po ang pinupuri at tinataas namin, Panginoon, at wala po kami magagawa apart from you, Lord God. Kaya purihin ka, dakilain ka sa bawat araw namin, Panginoon. Kaya magpapaalam na po kami, Panginoon, at nawa ay nakaabot na ito sa kaluwalhatian ninyo, Panginoon, at kailangan na rin po pagpahinga ng katawang lupa namin ang mga puso, isip at espiritu ng aming mababagi na ng mga gospel, Panginoon, na alam namin na magkakaroon ito ng take effect sa kanila, Panginoon. Yan ang maganda, Panginoon, na mangyayari sa buhay namin, ang come to know you, Panginoon, and serve you with gladness in our heart, Panginoon. Ikaw po ang mataas, ikaw po ang mapapuhin, ikaw. At dalangin namin, Panginoon, na muli darating ang panahon na hindi na magkakahiwa-hiwalay ang mga pamilyang Pilipino, Panginoon. Basta ang mahalaga sa kanila, Panginoon, ay yung nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, sa aming buhay, sa aming decision making, Panginoon, at sa mga bagay, Panginoon, na kami man ay naguguluhan, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord God. This is all we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Bye-bye po, and God bless.